Ika-21 Kabanata. Ang paglalakbay ni Pablo sa Jerusalem. Nagpaalam kami sa mga namumuno sa iglesia sa Efeso at bumiyahe kami ng tuloy-tuloy hanggang sa nakarating kami sa Kos. Kinabukasan dumating kami sa isla ng Rhodes at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Doon sa Patara ay may nakita kaming barko na papuntang Phoenicia, kaya sumakay agad kami. Natanaw namin ang isla ng Cyprus pero hindi kami pumunta roon, kundi dumaan kami sa gawing kanan at tumuloy sa Syria. Dumaong kami sa bayan ng Tyre dahil nagbaba roon ng kargamento ang barko. Hinanap namin doon ang mga tagasunod ni Jesus at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 1 linggo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, binalaan nila si Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Pero pagkaraan ng 1 linggo, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Lahat sila pati ang kanilang mga asawa at anak ay naghatid sa amin sa labas ng lungsod. Lumuhod kaming lahat sa dalampasigan at nanalangin. Nang makapagpaalam na kami sa kanila, sumakay kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tyre, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay papuntang Ptolemais. Pagdating namin doon, nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil kami sa kanila ng 1 araw. Pagkatapos, pumunta naman kami sa Cesarea. Pagdating namin doon, pumunta kami sa bahay ni Felipe na tagapangaral ng magandang balita at doon kami nakituloy. Si Felipe ay isa sa mga 7 lalaking hinirang noon sa Jerusalem na tumulong sa mga apostol. 4 ang kanyang anak na dalaga na pawang mga propeta. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang propetang si Agabus mula sa Judea. Pinuntahan niya kami at kinuha ang sinturon ni Pablo at itinali sa kanyang mga paa at mga kamay. At sinabi niya, "Ayon sa banal na Espiritu, ganito ang gagawin ng mga Hudyo sa Jerusalem sa may-ari ng sinturong ito, at siya ibibigay nila sa mga hindi Hudyo." Nang marinig namin ito, kami at ang mga kapatid doon ay humiling kay Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Pero sumagot si Pablo, "Bakit kayo umiiyak? Pinahihina lamang ninyo ang loob ko. Nakahanda akong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Jesus." Hindi talaga namin mapigilan si Pablo, kaya sinabi na lang namin, "Matupad sana ang kalooban ng Panginoon." Dumating si Pablo sa Jerusalem. Makaraan ng ilang araw, naghanda kami at umalis papuntang Jerusalem. Sinamahan kami ng ilang mga tagasunod ni Jesus na taga Cesarea. Dinala nila kami sa bahay ni Manason na taga Cyprus, at doon kami nakituloy. Si Manason ay isa sa mga unang tagasunod ni Jesus. Dinalaw ni Pablo si Santiago. Pagdating namin sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan sumama kami kay Pablo at dinalaw namin si Santiago. Naroon din ang mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. Pinati sila ni Pablo at ikinuwento niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan niya. Nang marinig nila ito, nagpuri silang lahat sa Diyos at sinabi nila kay Pablo, "Alam mo kapatid, libo-libo ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Nabalitaan nilang itinuturo mo sa mga Hudyong nakatira sa ibang bansa na hindi na nila kailangang sumunod sa kautusan ni Moises. Sinabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak o sundin ang iba pang kaugalian nating mga Hudyo. Ngayon, ano kaya ang dapat mong gawin? Sapagkat siguradong malalaman nila na nandito ka. Mabuti siguro'y gawin mo ang sasabihin namin sa iyo. May 4 na lalaki rito na may panata sa Diyos. Sumama ka sa kanila at gawin ninyo ang seremonya sa paglilinis ayon sa kautusan. Bayaran mo na rin ang gastos nila sa seremonya para makapagpaahit din sila ng kanilang ulo. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na ang balita na narinig nila tungkol sa iyo ay hindi totoo dahil makikita nila na ikaw din ay sumusunod sa kautusan ni Moises. Kung tungkol sa mga hindi Hudyong sumasampalataya kay Jesus, nakapagpadala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. At iwasan nila ang sexual na imoralidad. Kaya kinabukasan, isinama ni Pablo ang 4 na lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos,
Pumunta si Pablo sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang kanilang paglilinis para maihandog ang mga hayop para sa bawat isa sa kanila. Hinuli si Pablo. Nang matatapos na ang ikapitong araw ng kanilang paglilinis, may mga Hudyong mula sa lalawigan ng Asya na nakakita kay Pablo sa templo. Sinulsulan nila ang lahat ng tao roon sa templo na hulihin si Pablo. Sumigaw sila, "Mga kababayan ko mga Israelita, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo laban sa kautusan at sa templong ito, kahit saan siya pumunta. Hindi lang yan. Dinala pa niya rito sa templo ang mga hindi Hudyo, kaya dinudungisan niya ang sagradong lugar na ito." Sinabi nila ito dahil nakita nila si Trophimus na taga-Efeso na sumama kay Pablo roon sa Jerusalem, at ang akala nila'y dinala siya ni Pablo sa templo. Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong Jerusalem at sumugod sila sa templo para hulihin si Pablo. Pagkahuli nila sa kanya, kinaladkad nila siya palabas at isinara agad nila ang pintuan ng templo. Papatayin na sana nila si Pablo pero may nakapagsabi sa commander ng mga sundalong Romano na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang commander ng mga kapitan at mga sundalo at pinuntahan nila ang mga taong nagkakagulo. Pagkakita ng mga tao sa commander at sa mga sundalo, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Pinuntahan ng commander si Pablo at ipinahuli at iniutos na gapusin siya ng 2 kadena. Pagkatapos tinanong ng commander ang mga tao, "Sino ba talaga ang taong ito at ano ang kanyang ginawa?" Pero iba-iba ang mga sagot na kanyang narinig. At dahil sa sobrang kaguluhan ng mga tao, hindi nalaman ng commander kung ano talaga ang nangyari. Kaya inutusan niya ang mga sundalo na dalhin si Pablo sa kampo. Pagdating nila sa hagdanan ng kampo, binuhat na lang nila si Pablo dahil sa kaguluhan ng mga tao na humahabol at sumisigaw ng patayin siya. Ipinagtanggol ni Pablo ang sarili. Nang dalhin na si Pablo sa loob ng kampo ng mga sundalo, sinabi niya sa commander, "May sasabihin sana ako sa iyo." Sumagot ang commander, "Marunong ka palang magsalita ng Griego. Ang akala ko ay ikaw ang lalaking taga-Ehipto na kailan lang ay nanguna sa pagre-rebelde sa pamahalaan. Dinala niya sa disyerto ang 4,000 lalaking matatapang at pawang armado." Sumagot si Pablo, "Ako'y isang Hudyong taga-Tarsus na sakop ng Cilicia. Ang Tarsus ay hindi ordinaryong lungsod lang. Kung maaari, payagan ninyo ako magsalita sa mga tao." Pinayagan siya ng commander, kaya tumayo si Pablo sa hagdanan at sumenya sa mga tao na may sasabihin siya. Nang tumahimik na sila, nagsalita siya sa wikang Hebreo.